Karamihan sa atin, madalas tayong humanga sa mga taong independent o kayang tumayo mag-isa. Yung hindi humihingi ng tulong, hindi umaasa, at parang laging kontrolado ang buhay. Sinasabi natin, strong siya, independent siya, kaya niya mag-isa. Pero bihira nating itanong kung saan nanggaling ang lakas na iyon. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit ang sobrang pagiging independent ay hindi laging sign ng strength, minsan, isa itong tahimik na sugat na galing sa grief, trauma, at matagal na emotional pain. May mga taong natutong maging independent hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang choice. Maaga silang natutong tumayo kasi walang tumulong. Maaga silang natutong maging matatag kasi walang umintindi. Maaga silang natutong mag-isa kasi sa tuwing umaasa sila, may nawawala, may nasisira, o umaalis. Dito nagsisimula ang tinatawag na hyper-independence, isang psychological coping pattern kung saan ang tao ay sobrang umaasa sa sarili bilang paraan para hindi na muling masaktan. Sa labas, mukhang buo. Sa loob, puno ng takot na umasa. Sa psychology, ang hyper-independence ay kadalasang konektado sa grief at loss. Hindi lang ito yung pagkawala ng mahal sa buhay, minsan, pagkawala ito ng emotional safety. Pwedeng lumaki kang may magulang pero emotionally unavailable. Pwedeng may mga taong nangako pero hindi tumupad. Pwedeng may mga sandaling kailangan mo ng tulong pero wala. Kapag paulit-ulit itong nangyari, natututo ang utak natin na gumawa ng rule na mas ligtas kapag ako lang, at kaya ko na mag-isa. At habang tumatagal, nagiging identity na ito. Hindi ka na lang independent, natatakot ka na ring maging dependent kahit kailan. Dito nagiging komplikado ang hyper-independence. Kasi hindi ito basta pagiging masipag o responsable. Ito ay survival mode na tumagal ng sobra. Sa attachment psychology, malapit ito sa avoidant attachment style. Ito ay kung saan ang tao ay umiiwas sa emotional closeness hindi dahil ayaw niya ng koneksyon, kundi dahil masyado itong delikado para sa kanya. Ang intimacy, para sa kanila, ay hindi comfort, ito ay risk. Kaya mas pinipili nilang buhatin ang lahat mag-isa kaysa maramdaman ulit ang sakit ng pag-asa na nabigo. Maraming hyper-independent ang mukhang kalmado, pero mataas ang internal pressure. Sila yung hindi humihingi ng tulong kahit pagod na. Yung nagsasabing, okay lang ako, kahit hindi na talaga. Yung laging nagbibigay pero hindi marunong tumanggap. At sa grief psychology, may tinatawag na delayed or hidden grief. Ito yung lungkot na hindi na ilabas, hindi na proseso, at hindi na pagluksa. Sa halip na umiyak, nagtrabaho. Sa halip na humingi ng yakap, naging strong. Sa halip na umasa, tinuruan ang sarili na huwag na lang. Unti-unti, nagiging emotional shutdown ang hyper-independence. Hindi dahil wala nang nararamdaman, kundi dahil masyado nang marami ang naramdaman noon. Kapag may tumutulong, may discomfort. Kapag may nag-aalok ng support, may guilt. Kapag may gustong pumasok sa buhay nila, may pader. Hindi ito kayabangan. Hindi rin ito pagiging cool. Isa itong trauma response na nagsasabing, huwag ka nang lalapit, kasi kapag nasanay akong nandyan ka, mas masakit kapag nawala ka. Pero may kapalit ang ganitong uri ng lakas. Ang taong hyper-independent ay madalas tahimik na napapagod. Dahil ang buhay ay hindi dinisenyong buhatin ng mag-isa. Sa neuroscience, ang tao ay wired for connection. Kapag palagi mong pinipigilan ang pangangailangan mong umasa, nag-iipon ito ng stress sa katawan at isip. Kaya may mga hyper-independent na bigla na lang napapagod sa lahat, nawawalan ng gana, o nakakaramdam ng emptiness kahit successful sa panlabas. Hindi nila alam kung bakit, pero ang totoo, matagal na nilang kinikimkim ang bigat. Ngayon, mahalagang linawin ito, ang pagiging independent ay hindi masama. Ang kakayahang tumayo sa sarili ay mahalaga. Pero may pagkakaiba ang healthy independence sa hyper-independence. Ang healthy independence ay may choice. Ang hyper-independence ay may takot. Kapag kaya mong humingi ng tulong pero pinipili mong kayanin, healthy iyon. Pero kapag hindi ka humihingi ng tulong dahil natatakot kang masaktan, doon nagiging problema. At dito papasok ang unang hakbang ng paghilom, ang pag-amin sa sarili na ang lakas mo ay may pinanggalingang sugat. Hindi para sisihin ang sarili, kundi para intindihin ito. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Hindi mo kailangang biglang maging dependent.
Ang mahalaga ay bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na hindi palaging ikaw ang sasalo. Na minsan, okay lang na may tumulong. Na minsan, hindi kahinaan ang pag-asa, isa itong anyo ng tiwala. Ang hyper-independence ay hindi kailangang burahin. Kailangan lang itong balansehin. Unti-unting pagbubukas. Unti-unting pagtanggap. Unti-unting pagpayag na hindi lahat ng koneksyon ay mawawala. At sa dulo, marirealize mo na ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong gawin ang lahat mag-isa, kundi yung kaya mong maging totoo kahit may risk, kahit may takot, at kahit may posibilidad na masaktan ulit. At ito ang mahalagang mensahe, ang pagiging hyper-independent ay hindi patunay na wala kang kailangan. Ito ay patunay na marami kang kinayang dalhin ng mag-isa. At ngayon, marahil oras na para tanungin ang sarili mo. Hindi tanong na kung kaya ko pa bang kayanin mag-isa, kundi tanong na kailangan ko pa bang mag-isa palagi. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.